at ito ay maranasan nila ang iyong presensya at lahat ito, Panginoon, ay makaranas ng tagumpay at gamitin mo po ang Crowd One upang maabot po ang kanilang mga pangarap. Salamat po, Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa at ang kabuuan po ng webinar at ngayon pa lamang po, ibinibigay namin sa iyong lahat ng pasalamat, pagdakila, pagwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Back to you, Ma'am Luzmin. Naka-mute na lang, Pastor. Diretso na kayo, Pastor. Okay na po. Okay. So, diretso na raw po tayo sa ating pong webinar ngayong oras na ito. So, kumusta na po kayong lahat? Una po, magpapasalamat muna ako kay Ma'am Luzmin na siyang nag-take over sa akin ng last Thursday. Kasi po, dinaanan kami ng bagyong Ulysses. At medyo malakas po dito sa aming province. At 4 na araw po kaming walang electric supply. So maraming salamat po, Ma'am Luzmin. At shoutout din po sa ating pong upline. No, upline ni Sir Eddie ng ating 01. Nandito siya sa loob, si Ma'am Daisy David. Thank you very much po. No? At ako po'y natutuwa at napakarami po natin na ngayong pong gabi. 134 na po tayo. No? At salamat po sa mga bisita. No po? Mga bisita natin. Kung kayo po ay first timer, ano po, gusto ko po muna nga malaman kung ilan po tayo. Pwede po bang makatype ng number 1 sa chat room natin ang lahat po ng first timer. Ayan. Thank you very much po. Ano po? So, sana po ay pure presentation tayo ngayong gabi. Meron pong nag-advise sa akin na lagyan natin ng patuloy na motivation or training. Kaya magkaroon po muna tayo ng maiksing training muna bago tayo dumako doon sa ating pong presentation. Yan, napakarami po. Welcome, welcome po kayo mga first timer and congratulations po sa lahat ng mga nagsipag-invite. Congratulations po, ano? Maaring ang iba sa inyo ay kinulit, no? Ang iba sa inyo ay pinilit. No, bakit kaya? Ayan po ang dahilan kaya tayo po'y magpe-present ngayon upang ating pong malaman bakit kayo in-invite, bakit kayo pinilit, bakit kayo talagang kinulit na umattend ng webinar. Ako po kasi ay merong karanasan sa isang kumpanya, no? Hindi ako ma-invite ng aking sponsor. Ang ginawa po niya, kinidnap ako eh. Kinidnap ako at nung ako po ay makarinig sa pilitang makaupo sa isang presentation, nakita ko po ang kagandahan nito. Mula po noon, pinasalamatan ko yung nag-kidnap na yun sa akin. Ano po. At ngayon pong gabi, maaring hindi niyo maintindihan bakit kayo in-invite. Ano po. At kung maunawaan po ninyo, ihiramin ko ang inyong oras, ang inyong pandinig, at maunawaan po ninyo ang ating presentation, tinitiyak ko po sa inyo, pasasalamatan ninyo ang mga nag-invite sa inyo. In-invite po nila kayo, hindi lang sa pera-pera, kundi meron po silang nakitang sasakyan patungo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kaya makinig po tayong mabuti, kayo po ang aking pong gustong ituring na special po ngayong gabi. Ano po? Ayaan po ninyong i-share ko muna itong aking screen sa ating pong pagpapatuloy. At salamat po ngayong gabi. Yung pong hindi po nakakakilala sa inyo pong lingkod, nais ko pong magpakilala. Ano po? Ako po, ang complete name ko po ay Danilo S. Amurao. Ano po? Karamihan po sa atin dito ay mga taga Batangas. May mga kaapelido po ako dyan sa Mabini, Batangas. Ano po? So yan po ang aking complete name at ako po ay kilala sa alias na Doc Dan. At bakit po ako tinawag na Doc Dan? Mamaya po papaliwanag ko. Ako po ay native from Pampanga. Pampanga po ang aking pong sinilangang probinsya. Ako po ay graduate ng BS Civil Engineering sa FEU.
1987. Ako rin po ay graduate sa Bible School noong pong 1991. Yes, 1991 po. Yan. Gospel minister, part-time networker since 1992. No? Ibig sabihin, marami na po tayong karanasan pagdating sa networking. And also gospel minister since 1986. So matagal na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at tumanggap po tayo ng iba't ibang mga tinatawag na honoris causa, Doctor of Divinity, kaya tinawag po akong DocDan, Doctor of Ministry, and Doctor of Philosophy in Missiology. So yan po ay para sa kapurihan po ng Panginoon. And of course, dito po sa Crowd 1, tayo po ay Manager 1 Star. Ayan po. So, welcome po. At sa ating pong pagpapatuloy, matagumpay na buhay, kabayan. Nais ko pong talakayin natin ngayon ang topic na ito, huwag mag-iipon ng pera. Gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. So, bago natin talakayin yan, muli po ay shoutout po sa inyong lahat, lalo na po sa mga first-timer. At kung may tanong po kayo, sulat lang po sa chat box. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin, in case na ito po ay makarating sa ating pong YouTube. Ano po? As we move forward with our life, we face certain realities on our own. Una, lack of resources, time, money. Pangalawa, or even if we have resources, we may not know, no, ito po ang problema, how to handle our resources. Po, how to multiply our resources. How to share our resources. Kaya dapat po ready tayo, no? Ready tayo in case na papaano ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos na kumita ng milyon, ng 500,000. Kailangan alam mo ring gamitin yung mga resources mo. Kumisan po, hindi lang po ang problema yung wala tayong resources. Wala tayong oras, wala tayong pera. Ang problema rin po kapag meron na, baka hindi mo po alam gamitin yan, wala rin pong mangyayari sa'yo. Baka hindi mo rin alam paramihin yan, wala rin mangyayari o hindi mo alam paano i-share yan. So pag-uusap po tayo ngayon not a talk on materialism, not a gospel of prosperity, kasi po kapag ang isang lingkod ng Diyos ay nagtuturo ng patungkol sa pera, ang sabi nila gospel of prosperity. No, hindi po. Tayo po ay mag-uusap being in abundance, understanding wealth versus money. Alam, maunawaan natin yung kasaganaan, ano? At ang Diyos po ay merong special attention and teachings about money, wealth, and possessions. Minsan po kasi nakakalungkot lalo na sa lugar ng mga pananambahan, sa lugar ng mga pagtitipon na kung saan sumasamba, minsan ayaw nilang pag-usapan yung pera. At ang pera raw po ay pagiging karnal. Tingnan po natin ang banal na kasulatan, ano po, 15% of Jesus' teachings are about money. Ang Panginoong Yesus po, nang siya po yung nagkatawang tao at narito sa lupa, yung 15% po ng kanyang mga turo ay patungkol sa pera. Po? Nearly half of his parables are about money. Opo, marami tayong makikita at maririnig na tinuro niya, 500 plus verses on prayers, 400 plus verses on faith, but 2,000 plus verses on money, possession, and wealth. Yan po ang madalas niyang mga tinuturo sa banal na kasulatan nang siya po'y nagmi-ministry dito sa lupa. So there are more teachings about money than there are about heaven and hell combined. Pagsamahin mo po yung heaven at saka yung impyerno, yung hell, mas marami po ang pagtuturong ginawa ng Panginoon patungkol sa pera. At kung titingnan natin ang banal na kasulatan, opo, money is not the most important thing in the world. Tama po, wag po tayong maligaw, wag po tayong malihis. Hindi po ang pera ang pinakaimportante sa buhay na ito o sa mundong ito.
Although nag-uusap tayo ngayon tungkol sa pera, huwag niyong ipagkamali na ang pera ang pinakaimportante sa mundong ito. Hindi po. Kasi po ang pera, hindi naman ng Diyos ang gumawa. Ang pera po, tao ang gumawa. Ano po? Kaya hindi po siya ang pinakaimportanteng bagay sa mundong ito, pero pag-usapan po natin siya. But money affects most of the important things in the world. Hindi nga siya ang pinaka-importante sa buhay na ito, pero aapektuhan po niya yung mga importanteng bagay sa mundong ito. Ano yon? It affects your family life. Po, magulo po ang buhay pamilya kapag walang pera. Nag-aaway-away, ayan. Dahil po, siyempre, wala eh. It affects our physical life. Paano kung bigla kang magkasakit, wala kang pera? It affects our intellectual life. Gusto nating mag-aral, gusto nating bumili na tayo po ay lalong matuto. Kung wala kang pera, paano? And also, it affects our spiritual life. Halimbawa, hindi ka makasamba-samba. Tinanong ka, bakit hindi ka sumamba? Ang sagot, walang pamasahe, walang pera. Apektado po, di ba, pag walang pera. And of course, yung ating pong ability na makatulong sa iba. Yan po ang pinakamasakit. Yung gustong-gusto mong tumulong, wala kang maitulong. At kailangan ka rin tulungan. Okay? So, ang sabi pa ng marami, kaya ayaw nilang pag-usapan ng pera, money is the root of all evil. No? Tama po ba yan o mali? Paki-type nga po sa chat box natin kung anong paniwala po nyo dyan, kung tama yan o mali. True or false lang po. Money is the root of all evil. Ano po ang palagay nyo dyan? Yan po ay naitatak sa ating kaisipan, naitatak sa ating puso, na yung pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya yung iba, ayaw nila, ay naku, pera-pera yan. Naku, ayaw ko dyan, pera-pera yan. So ngayon pong gabi, titingnan natin. Salamat po sa mga nag-type. Ngayon pong gabi, titingnan natin yan kung tama ba yan. Sa banal na kasulatan po natin titingnan. Unang-una po, ito po, hindi po. Money is not the root of all evil. Anong sabi ng banal na kasulatan? 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a source of all kinds of evil. Yung pong love of money, siya po ang source o siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po si money per se. Ano po? Kundi yung pagmamahal sa pera. Kapag mas mahal mo na ang pera kaysa sa Panginoong Diyos, doon po nagkakaroon ng problema. Dahil hindi na Diyos ang sasambahin mo, yung pera na ang sasambahin mo. Doon po siya nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. But, money if used properly can bless you. No? Mapagpapala po tayo kung alam po nating tamang gamitin ng pera. Bakit ko po itinuturo ito ngayong gabi? Kasi po dito sa ating pag-uusapan, nakaamba po sa inyo, nakaabang po sa inyo na pwede kayong kumita ng malaking pera dito tulad po ng ating mga naranasan, ng ating po mga upline. Kaya kailangan ready po tayo at ito po'y paghahanda sa atin sa malaking pera na pwede nating matanggap, makuha dito po sa Crowd One. Kaya kapag alam nating gamitin yan, pwede tayong mapagpala. At yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, and those whom God assigned to you for your stewardship. Okay? Ano yon? Family life, physical life, intellectual life, spiritual life, at saka yung missions na gusto ng Diyos na gawin mo, na suportahan mo. Ano po? Ayan, kapag nagamit natin ng maayos si pera, na hindi siya ang ugat ng lahat ng kasamaan, kundi yung pagmamahal sa pera. Kaya kung minsan po, sa banal na kasulatan, maliliwanagan po tayo ng todo rito, titingnan natin yung mga lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan, halos lahat ng lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan, sila po ay mayayaman. Tingnan natin, una, si Abraham, mayaman ay napakayaman po. Si David na isang hari ay napakayaman. Lalo na po itong isa ng ito na siyang ikina-amaze ni
zero one natin, si Haring Solomon, na nang tanungin ng Diyos ano ang gusto niya, hindi niya pinili ang kayamanan eh. Ang pinili niya karunungan, at sa magitan ng karunungan ay naging pinakamayaman na nabuhay sa tao nung kanyang panahon, si Haring Solomon. Ayan po. So, tingnan din natin ang Panginoong Hesus nang siya po'y magkatawang tao. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, sabi niya, ako'y naparito upang bigyan ko kayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. So maliwanag po na maging Panginoong Hesus, maliwanag ang kanyang dahilan bakit siya nagkatawang tao upang bigyan tayo ng isang buhay. Sa Hebrew po ay zoe life. Isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na ganap, sabi pong ganoon. So maliwanag na kalooban po ng Diyos na tayo po ay mapagpala. God wants to bless us abundantly na masagana. Ano po? Kaya ang sabi rin po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ayan po, walang pinlanong masama sa atin ng Diyos. Ang sabi po niya rito, ang kanyang plano ay pasaganain tayo, to i-prosper tayo. Hindi tayo pahirapan. Ang kanyang plano ay bigyan tayo ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Sabi rin po ni Moses sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God. Kailangan po wag natin nakakalimutan. Kailangan po nakasentro tayo sa ating Panginoong Diyos. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Bakit po ano? Pag kinalimutan mo siya, siya pala po yung nagbibigay ng abilidad na makapag-produce tayo ng kayamanan. Kaya sabi po ng maraming mga ngaral, hindi po kasalanan ang ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay mamatay kang mahirap. Bakit? Kapag namatay kang mahirap, maging Panginoong Diyos magtatanong sa iyo pagdating doon, anong ginawa mo sa ability na binigay ko sa iyo na ikaw ay nasa lupa? Bakit naghihirap ka? Anong ginawa mo sa wisdom na binigay ko sa iyo nang nasa lupa ka? Bakit naghihirap ka? Anong ginawa mo sa skill na binigay ko sa iyo nang ikaw ay nasa lupa? Bakit naghihirap ka? Kasi maraming pong tao, di bali daw walang pera, may Diyos lang katawan. Hindi po dapat yon. Dapat pag may Diyos ka, masagana ka. No po? Kasi nandyan, ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Sabi niya, it is He who gives you the ability to produce wealth. So, the power to produce wealth is God-given and therefore a holy thing. Kaya huwag tayong matakot sa pera-pera. Ang mahalaga, alam natin yan, paano gamitin para sa kalwalhatian po ng Diyos. Kasi po matagal tayong nilinglang ng diablo. The love of lasting for it originated from the devil who contaminates every person who allows it to take hold of him. The devil's scheme is to confuse the power to get money with the love of money so that it will ultimately destroy mankind. Kalooban po ng Diyos na tayo po'y sumagana. Gusto ko pong matanim yan sa ating pong puso, sa ating pong isip. Kabayan na nasa webinar ngayon, sinasabi ko sa iyo, kalooban ng Diyos na sumagana ka. Kalooban ng Diyos na yumaman ka. Kalooban ng Diyos na maging milyonaryo ka. Kung naniniwala ka sa sinasabi ko, please type Amen dyan po sa ating pong chat box. Salamat po, makipag-participate po tayo. Yan po ang akin pong request na habang ako po ay nagtuturo ay nakikipag-participate po kayo. Okay, kung naniniwala ka at talaga yan po ay tawag dyan ay law of attraction, aminin mo amen. Ang ibig po sabihin ng amen, so be it, mangyari nawa sa akin. At ang sinasabi ko, kalooban ng Diyos na sumagana ka, kalooban ng Diyos na yumaman ka, kalooban ng Diyos na maging milyonaryo ka, kung naniniwala ka, type Amen now. Yan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay. Pagkatapos mong narinig yung sinabi ko na yon, talaga bang gusto mong yumaman? No? Nabigyan kita ng background na kalooban ng Diyos na yumaman ka. Pero tatanungin kita ngayon, gusto mo ba talagang yumaman? Okay. Participate. Type yes kung gusto mong yumaman.
Yung ayaw yumaman, wag nang magta-type. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mangyari po ayon sa ating paniniwala. Maging doon sa at meron pong power maging yung ating pagsalita, pati yung ating pagsulat diyan. Do you want to get rich? Okay, type yes kung naniniwala ka. Thank you very much po sa mga nagta-type. Mag-participate po tayo, no? Lalo na po kayo na matamang nakikinig ngayon, inihiram ko po ang inyong pandinig. Okay, salamat po sa mga nag-type ng yes. Kaya lang meron po akong $65 million question diyan sa tanong na yan. Ang aking pong tanong, why? Bakit gusto mong yumaman? No, marami pong gustong yumaman at nang sila po ay yumaman, napariwara, napahamak, na po, sa halip na sila po ay kinagiliwan, ay kinamuhian. Kaya ang malaking tanong na kailangan din po nating ayusin, why? Bakit gusto mong yumaman? Okay? Tumahimik ang kalangitan. Okay, pwede po kayo sumagot. Bakit gusto mong yumaman? Type your reason. Pakitype po ng yung dahilan. Bakit gusto mong yumaman? Yan po ay deepest why. Para maalala mo yung deepest why mo. Bakit gusto mong yumaman? Kapapaliwanag ko pa lang po na kalooban ng Diyos na ikaw ay sumagana. Kalooban ng Diyos na ikaw ay yumaman. So, big sabihin, God's will. Ngayon, ang tanong na lang sa sarili natin, why? Ba't gusto mong yumaman? Pakitype po, bakit gusto mong yumaman? Okay, thank you very much po. Kung ang iyong dahilan at karamihan sa ating mga deepest why ay para, hindi po dyan. Pag for yourself, delikado po yan. Bakit gusto mong yumaman? Kasi inapi ka? Baka gusto mong magiganti. Baka nung ikaw ay mahirap sa inyong probinsya, inaapi-api ka ng medyo nakakaangat sa buhay, ngayon gusto mong yumaman para pagdating ng araw ipahiya sila. Hindi po maganda yan. Yan po ay delikado. Baka po maging miserable lang tayo kapag yan po ang dahilan natin bakit gusto nating yumaman. Pero pag ito po, tiyak po rito ang kapayapaan at tiyak po rito maluwalhati ang Diyos to have more for your family and to be able to help others. Kapag po yan ang dahilan natin, ang Diyos po ay natutuwa, ang Diyos po ay nagagalak dahil gusto mong yumaman hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo at para sa iba na ikaw po ay makatulong sa kanila. Yes, gusto kang gamitin ng Panginoong Diyos. Gusto kang maging instrumento ng Panginoon. Kaya sa iyong pagyaman, luwalhatiin mo siya at magpagamit ka lalo sa Kanya. Okay? Sa ating pagpapatuloy, gusto nating yumaman, pero meron po but someone or something is preventing these blessings to pour abundantly upon us. Meron pong hadlang. Meron pong naging hadlang kung bakit hindi tayo yumayaman. Tatlo lang po itong bibigay ko sa inyo ngayon. 3 reasons why we are poor. Una, we don't really want to be rich. Kaya ganoon lang po ang aking pagtatanong Gusto mo ba talagang yumaman? No, marami tayong naririnig. Basta kami po ay naniniwala, kami nananampalataya sa Diyos, okay na yon. Talagang ang ganyan ka na lang. Yung iba naman po ay talagang gusto namang kumita, pero ang kanilang merong limit. For example, hanggang 50,000 a month lang o 50,000 a day. Iginagalang po ng Panginoong Diyos yun, hanggang doon lang talaga yun. Yan po yung mga dahilan. Naalala ko, total po ay nagkaroon po ng bagyo dito po sa Pilipinas na magkakasunod. Meron pong pamilya na sila po ay mananampalataya ng Panginoong Diyos. At dumating po ang ulan, ang bagyo. At yung pong mga barangay official ay namasyal sa kanilang lugar at naka-megaphone. Sabi nila, mga kabarangay, lalo na kayo na nandyan sa mababang lugar ay magsilikas na po. Lalakas po ang ulan at nagbabadya po ang baha. Akalain mong yung tatay sa loob ng bahay sumigaw, Kapitan!
Kami po ay mga mananampalataya ng Diyos. Hindi po niya kami pababayaan. Ayan. So sa madaling kwento po, lumakas ang ulan, tumaas ang tubig, at talagang tumataas ang tubig hanggang nakarating na doon sa kanilang pinaka-floor yung tubig. Maya-maya po ay tumaas pa hanggang bintana na nila at sila po ay kailangan ng lumikas. At dumating po ang mga military na naka-motorboat at muli ay meron silang megaphone. Mga nandyan sa loob ng bahay, lumalaki pa po ang tubig. Narito po kami para i-rescue kayo. Sumakay na po kayo dito sa motorboat. Sumigaw yung mga nasa loob ng bahay. Pasensya na kayo mga military. Hindi po kami pababayaan ng Diyos. Kami po ay mga mananampalataya ng Diyos. Walang nagawa, hindi napilit ng mga military yung pamilya na nasa loob ng bahay. Tumaas po ng tumaas ang tubig hanggang kinailangan na nilang makarating doon sa bubong ng bahay nila. Kamukha po na nangyari sa mga kababayan natin sa Cagayan, ano? At nung nandun na sila sa bubong nila, ang tubig po ay patuloy pang tumataas. Maya-maya po meron ng dumarating tug. Meron dumarating po na helicopter. At doon po sa helicopter ay meron din pong megaphone, kayo na nasa bubong ng bahay, maglalawit kami ng hagdan. Sumakay kayo, umakyat kayo isa-isa patungo dito sa helicopter dahil tumataas pa po ang tubig. Sumigaw yung tatay nakatingala sa helicopter. Mga mamang nandyan sa helicopter, pasensya na po kayo. Kami po ay mananampalataya. Kami po ay naniniwala sa Diyos at hindi niya kami pababayaan. Kahit anong pilit ng mga nasa helicopter, hindi po nila napilit na umakyat sa helicopter yung mga nasa bubong at umalis na po yung helicopter. Sa madaling kwento po, ang tubig ay patuloy na tumaas ng tumaas at lumubog po pati bahay, lumubog ang buong pamilya. So ito po ay kwento lamang, bigyan natin ng dialogue nang sila po ay nagkamalay. Aba, nasa harapan na po sila ni San Pedro. At sila po'y galit na kinausap si San Pedro. San Pedro, nasaan si Lord? Nasaan si Lord? Pinagmamalaki namin siya na ililigtas niya kami. Pinagmamalaki namin siya na mananampalatayan niya kami. Bakit pinabayaan niya kaming malunod? Ngingiti-ngiti po San Pedro. Galit na galit ang pamilya dahil pinabayaan daw sila ni Lord. Maya-maya sumagot po San Pedro. Sabi niya, kwento lang po ito. Sabi niya, galit na galit kayo kay Lord, sabi niya. Pinadalhan niya kayo ng kapitan, hindi kayo sumama. Pinadalhan niya kayo ng military, hindi kayo sumakay sa motorboat. Pinadalhan niya kayo ng helicopter, hindi rin kayo sumakay. Ngayon, galit na galit kayo kay Lord. Pinadalhan niya kayo ng crowd one, hindi kayo sumali. At ngayon, galit na galit kayo sa Kanya. Yan po. Yan po, ikwento lang po natin, ano? So, pangalawa pong dahilan bakit tayo mahirap, tuloy po natin, we are financially illiterate. No? Paano kapag kakatiwalaan kung hindi mo alam hawakan niyang ipagkakatiwala sa iyo? Mapapariwala lang po yan. Ano po? Kaya napakaganda po din sa crowd one, meron tayong mga pagtuturo. Akalain mo, buong isang linggo, merong mga pagtuturo tayong ganito. Pangatlo pong dahilan, we don't ride vehicles towards wealth. Ayaw nating sumakay sa mga sasakyan patungo sa pagyaman. Wala po talagang mangyayari sa atin. Tatlong dahilan lang po yan. Bakit tayo mahirap? Ano po? So, one of the things we need to learn, kailangan natin pag-aralan, are the habits, practices, and vehicles of the rich. Kasi yun ang kalooban ng Diyos eh. Ka-crowd one na nasa webinar ngayon, i-practice mo na yan, yung habits, yung practices and vehicles of the rich. Ako po, marami akong mga kaibigang milyonaryo, no po? At pinagmamasdan ko ang mga buhay nila, Bakit kaya sila yumaman? Actually, kung minsan na-discourage ako eh. Kasi, ang agang magigising, gabing-gabi na akong matulog. Tapos, pagdating ng lunch, pag nakasabay ko yan, ako magkakaroon pa na tinatawag na siesta. Sila, trabaho agad. Sabi ko, pag ganito naman ang pagyaman, parang ayoko na. Pero yun po yung habits nila. Yun po yung practices nila.
at yung mga vehicles nila, pinag-aralan ko rin po. At minsan, pag may kasama ko sila, mga milyonaryo yan, mga bilyonaryo, kalain makakita ng candy, ako po yung sasabihan na, Dan, meron ka bang 5 piso dyan? Bakit? Sabi ko, bili tayong candy. Bilyonaryo yan, ha? Bilyonaryo. Ano? Bilyonaryo. Ganon din po yung isa. Dan, meron ka bang 15 pesos dyan? Bili tayong soft drinks. Ako naman tuwan-tuwa, ako yung bubunot. Kasi milyonaryo, bilyonaryo yung nagre-request. Pero napansin ko, pag tatlo na sa kanilang nakasama ko, bakit puro ganon? Ang nakita ko, ang mga milyonaryo, ang mga mayayaman, hindi nagdadala ng cash. Ay, sabi ko, ito siguro ang sikreto nila. Kaya mula noon, hindi na rin ako nagdala ng cash. Kasi sabi ko, yung pala practice ng mayaman, hindi nagdadala ng cash. Pag may bibilin sila, tatawagin lang yung kanilang sekretary, pipirmahan yung cheque, babayaran. So ganun po, aralin natin yung mga bagay na habits, practices ng mga mayayaman. Ayan. No? Lalo na po yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga sakyan patungo sa pagyaman, no? Kaya pag nalaman po natin 'yon, sumakay tayo sa mga sasakyan na 'yan. Okay? So, sa ating pagpapatuloy, tandaan mo ito kabayan, ang iyong buhay bukas ay resulta ng iyong pagpili na ginawa ngayon. Dahil ang bukas ay pagpili. Kung ano ka ngayon, dahil yan ang pinili mo kahapon. Kung ano ka bukas, dahil kung ano ang iyong pinili ngayon. Kaya dito sa ating presentation, kailangan mong magdesisyon. Kailangan ikaw, hindi ibang tao ang magdesisyon. Kung nakita mo sasakyan sa pagyaman, pag-abot ng pangarap, itong ating pinipresent, magdesisyon ka. Kasi pag hindi ka nagdesisyon, baka yung mga nakasabay mo nagdesisyon at akita mo ilang buwan lang, wow, ang ganda na ng buhay nila, bakit ikaw walang nangyari? Kasi hindi ka nagdesisyon. Sila nagdesisyon. Pinili nila ang sumakay sa sakyan patungo sa pag-abot ng kanilang pangarap. Okay? Kaya narito po tayo, ang ating pinag-uusapan, huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Yan po ang isang principle kung papaano tayo sasagana. So pag-usapan muna natin ang ating mga pangarap. Ano po? Lahat po na may mga pangarap, type number 2 diyan sa ating chat box, chat room. Type number 2. Tandaan mo, kung wala kang pangarap, kawawa ka naman. Kasi ang tunay na kawawa, hindi naman yung walang pera. Hindi naman yung walang makain. Ang tunay na kawawa, yung walang pangarap. Kung may pangarap ka, type number 2 dyan sa ating pong chat room now. Sige po. Thank you very much po sa inyong pagpa-participate. Yan. Okay. Huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. 5 puntos po itong pag-uusapan natin. Tingnan natin kung kaya po ng oras. Huwag pong mag-alala, hindi ako pakakatagal. Ang una pong pag-usapan natin, mindset. Para mangyari itong sinasabi kong huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Mindset. Ano ba ang ating mindset para kumita ng pera? Di ba? Magpakasipag, work hard. Tingnan po ninyo yung ating mga kababayan na OFW. Yan po yung mga kasama natin mismo sa webinar. Masisipag. Sisiruan na lang, Brother Eddie, ilang taong magsipag. Hindi lang isa ang trabaho, kundi maraming trabaho kasi meron silang pangarap. Ito kasi ang mindset eh. Para maabot ang pangarap, magpakasipag. No? Kamukha nito. Tamad ba yan? Masipag? Masipag. Pero kailan maabot ang kanyang pangarap? Kamukha po nito. Tamad, masipag. Of course, masipag. Kailan maabot ang kanyang pangarap? Ito po. Laging basa ng pawis. Halos hindi na nga mag-t-shirt. Oh. Napakasipag. Ito po, magagandang kasuotan nila. No? Kailan maabot ang pangarap? Ito po, nasa opisina. No? Kailan maabot ang pangarap? Ang sumunod na mindset na naitanim sa ating puso, sa ating kaisipan, magpakatapos ng pag-aaral. Na kahit na magsakripisyo ng gusto si tatay, si nanay, kailangan makatapos ng pag-aaral. Ang sabi ng Pilipinong tatay, anak, mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Yan po ang ating mindset. Ang tanong,
Lahat po ba na nakatapos ng pag-aaral yumaman? Balikan natin yung tatay na Chinese. Ang sabi na sa kanyang anak ko, anak, ikaw aral buti. Pag ikaw graduate, hanap ka magandang negosyo. Anong pagkakaiba ng Pilipino at ng Chinese? Yung Pilipino, pag gumraduate yung anak, pinaghahanap ng magandang trabaho, hindi po masama. Pero yung Chinese, pinaghahanap ng magandang negosyo, kaya karamihan po sa mga Chinese ay mayayaman dahil doon sa mindset na yon. Kaya yung mga Pilipino nakatapos ng pag-aaral, apply ng trabaho, sa isang posisyon, pila-pila sila, libo-libo sila, isa lang ang matatanggap. Kaya ang next mindset, ayan, kaya napakarami dito sa abroad. Ang next mindset ay mag-abroad na lang. Kaya nga po, wala ng bansa na wala yatang OFW. Ako po ay pinagpala ng Diyos na magmisyon sa India. Ano po? Mag-share ng gospel sa India. At nung ako po nasa India, of course, sa India, mahirap ang buhay. Ang aking pong unang ginagawa, maghanap ng Pilipino. Kasi po doon sa mga mayayamang bansa, kamukha ng Italy, Singapore, Hong Kong na yan, automatic, kapag merong may ingay dyan, mga Pilipino yan. Sa India po, sabi ko, tingnan ko nga kung may Pilipino dito, hanap doon. Nahirapan po ako, pero bandang huli, meron pong mga Pilipino kahit sa India. Ano po? Kaya wala na yatang bansang walang Pilipino. Yan ang ating next mindset. Ngayon ang tanong, karamihan ba sa mga nag-abroad yumaman? Narinig ko po si Brother Eddie ng isang araw, sabi niya, mula nang mauswang abroad, maraming nasirang pamilya. Opo. Abay nung umalis, isa lang ang anak, nung bumalik, 3 na. Oh. Opo. Kaya ako po hindi against sa pag-abroad. Against po ako pag mag-abroad yung isa. Kailangan pag nag-abroad yung isa, kasama yung asawa. Ganun po. Okay? Kaya if change is not coming, when will you get your dreams? Never. Wala pong mangyayari. Bakit po? Kasi hindi nagbabakasyon si gastusin. Yung kinikita mo araw-araw napupunta sa gastos, minsan magka-emergency pa. Kaya ang tawag dyan rat race, pabalik-balik, paikot-ikot. Kaya halos karamihan ng mga Pilipino ay naging taga-London. Bakit naging taga-London? Loan dito, loan doon. Naging taga-London tuloy. Okay? For example, ang minimum wage sa Pilipinas po ay 500 pesos. So sabihin na natin, sige, nasa minimum ka, 15,000 a month. At ang maganda-ganda na po, 22,000. Ayan, tinaas na po yung mga pulis natin, yung mga teacher natin. Yung 22,000, kakasya ba yan? Okay pa kung bago pa lang kayo mag-asawa, wala pa kayong mga anak. Paano kung may anak na kayo? 22,000 a month? Kailan matutupad ang yung simpleng pangarap? Pagkatapos kaya ng 10 taon? Palagay niyo. O pagkatapos ng 20 taon? O pagkatapos ng 30 taon? O pagkatapos ng 40 taon? Naku po, ayaw mo mang mag-retard, i-retard ka na ng company. Kung nagsimula ka magtrabaho 20 years old, kapag after 40 years, 60 ka na. Ipo-force retirement ka na ng kumpanya mo. Yung iba po, saka magsisimulang magnegosyo. Ano po? Kaya, kailangan po natin mag-take action. Kailangan po natin gumawa. Kailangan po natin matuto. Realize that you are responsible for your financial situation. Hindi po magmamagic ang Panginoon na bigla na lang payayamanin ka. Although kalooban niyang sumagana ka, hindi siya magmamagic na bigla na lang yayaman ka. Ikaw po ang may responsibilidad sa iyong financial situation. Yan po ang crucial step. So sa ating pinag-uusapan, huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Okay, sabi po ni Bill Gates, isang kilalang tao, don't think about saving money. Think about making more money. Yan, may trabaho ka. Dito sa ating presentation, hindi ka namin papaalisin dyan. May trabaho ka, may darating kang sweldo dyan, may darating ka pang kita rito na mas malaki pa sa pwede mong maging sweldo. Okay? So ito po ang pinag-uusapan natin. Huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Nasa mindset pa lang tayo. Ngayon, pupunta tayo ng mabilis sa pangalawa. Let your money
work for you. Ano po? Anong pagkakaiba ng mayaman at mahirap? Ang pagkakaiba po niyan, of course, mindset. At ang pangalawang pagkakaiba niyan, ito, yung pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Yung mahirap po, trabaho ng trabaho para sa pera. Yung mayaman, pasyal dito, pasyal doon. Bakit? Kahit siya natutulog, mayroong dumarating na pera sa kanya. Si mahirap, hindi makapasyal-pasyal kasi maka-absent sa trabaho, wala ng sweldo. Kaya kailangan po matutuhan natin, let your money work for you. No? Huwag mong gagastusin muna lahat yan. Kailangan makagawa ka dyan o makakuha ka dyan na pwedeng magtrabaho para sa iyo. At dito po, mabilis nating pupuntahan yung pangatlo na natalakay natin kanina. Maghanap ka ng tamang behikulo. Find a right vehicle. Kung okay na ang mindset mo, naunawaan mo yung senior natin, at alam mo na kailangan yung pera ang magtatrabaho sa iyo, hahanap ka ng tamang behikulo na yung pera mo doon mo dadalhin, na pwede kanyang, o ito'y sasakyan na pwedeng dalhin kanya para maabot ang pangarap mo at para yumaman ka. Dito ka namin tutulungan ngayon, kabayan. Although meron pa tayo natitirang dalawang topic dito sa ating topic na to na huwag mag-iipon ng pera, dito sa pangatlo, find a right vehicle, dito ka namin tutulungan. Dito namin i-recommenda sa iyo ang isang behikulo para maabot ang pangarap mo. Ang isang sasakyan patungo sa pagyaman at ang kanyang pangalan, Crowd One. Opo, ito po ang number one na nire-recommenda ng inyong lingkod, nire-recommenda ng mga nag-invite sa inyo na pwedeng sasakyan patungo sa pag-abot sa iyong pangarap. Patungo sa pag-abot sa pagyaman. So kami natutuwa na nandito ka. So makinig kang mabuti at tayo po ay hindi na pakakatagal. Ito po, meron lamang tayong disclaimer, ano? This success determined on an individual basis and is dependent on a variety of factors, including willingness to take action and implement ideas based on what is taught, prevailing market conditions, target market selection, and the amount of hard work and effort an individual expend. Opo, ito ang disclaimer natin. Hindi como sumali ka sa Crowd One, yayaman ka na. Ang papasukan mo po, networking. No? Kapag wala kang ginawa, ang tawag doon, networking. Huwag ka po aasa na maabot ang pangarap mo. Pero kung sinasabi natin dito, yung tagumpay ay naka-determine yan sa yung gagawing action, willingness to take action, at pagsasakatuparan ng mga ideyang itinuturo natin dito, na po, makakaasa ka ng tagumpay. Pero kung hindi, wala rin pong mangyayari. Okay? So, ano ba itong Crowd One platform? Ito po ang sinasabi mong sasakyan. No? Bago natin ipaliwanag yan, dito po ako nalula eh. Nung ako po ay sumali, ito po, yung history ni Crowd One, nung pong January 25, 2020, 1,500,000 lang ang member. No? Isang kumpanya, sabi rito, does not stop growing. February 21, naging 2 million ang member niya. April 4, naging 2,750,000. April 7, naging 3 million. Diyan na po nakasali sila Brother Eddie. No? Yung ating mga upline. At sa pagitan po niyan, April 21, diyan ako nakasali. No? Diyan sa 3 million na yan, naging 3.5 million. Aba, May 1, naging 4,500,000. Ayan, 5 million. Hanggang maging 6 million, June 9. Nung June 9 po, dito ko narinig yung founder, sabi niya, by December, magiging 25 million ng members natin. June po yan, 6 million lang. So, siyempre, marami po doon napangiti. Anong sinasabi ng taong ito? Ngayon po, November pa lang, aba, halos abot na po natin yung sinabi niya. Doon po ako humanga. Itong founder na to, kung ano yung sinasabi niya, nadideliver po, nangyayari po, nagaganap po. Kaya lalong maraming nagtitiwala na sumali sa Crowd One. Tingnan po ninyo. Mula 6 million, naging 11 million. Ay grabe. Naging 12 million, naging 13 million.
Aba, nung pong October 26, naging 14 million ang member ng Crowd1. 24 hours lang, naging 15 million, naging 17 million, at sa panahon po ngayon, 20 million. November pa lang tayo. Kaya yung sinabi ni founder na 25 million, lalagpas pa po doon. Baka nga po maging 30 million plus pa sa December. Kaya, kabayan, lalo na ikaw na bisita namin, first timer ngayon, ito po, mag-isip na lang tayo, bakit ganyang karami ang sumasali? Ano ba talaga si Crowd1? Okay, pag-usapan natin si Crowd1. Ano ba talaga si Crowd1? Si Crowd1 po ay isang social community platform. Ayan. Kapag sumali ka rito, i-connect ka niya sa iba't ibang business sa buong mundo, across the world. At ito po ay first time in history na pinagsama-sama si e-commerce, si network marketing. So hindi lang tayo basta networking, online gamings, travel business, fashion, lifestyle, and entertainment industry. Yung ibang kumpanya po, kabayan, ang kanila pong company, nakapokus lang sa network marketing. Isa lang. Nakapokus lang, isang kumpanya lang, e-commerce lang. No? Ito po, Crowd1, akalain mo pag sama-samahin yan, halos lahat na ng industry, ito po pinakahintay, dito ako excited entertainment industry. Paano yan, Kapag nakapasok na po sa Crowd1 yan, grabe po. Kaya sinasabi po ng ating founder, kapag hindi ka sumali ngayon sa Crowd1, baka magsisika pagdating ng panahon. O kaya kasali ka na, hindi mo tinatrabaho, baka magsisika pagdating ng panahon. Napaka-potential po, kabayan. At ang nakakatuwa dyan, wala tayong masyadong isipin. Single powerful platform lang. Single powerful platform lang. Okay? At tandaan po ninyo, ano ba talaga si Crowd1? We are selling an educational program including free Crowd1 rewards. Tayo po sa Crowd1 ay nagbebenta ng educational platform na may kasamang libreng Crowd1 rewards. Papalawad natin mamaya. Tayo po ay social community platform. Tayo po ay social network connecting people to selected merchant to across the world. Tayo po ay gumagamit ng cryptocurrency, Bitcoin and Ethereum as an alternative payment method at saka doon sa ating withdrawal. Tayo po ay sharing rewards with our affiliate partners. Huwag po nang ipagkakamali, ang Crowd1 po, hindi po tayo nagbebenta ng shares. Kaya sabi ng iba, scam yan. Kala nila nagbebenta tayo ng shares. Hindi po tayo nag-i-invest dito. Bumibili po tayo. Yung pinapawalan po natin pera dito, hindi investment. Binibili po natin ng tinatawag na educational platform. At hindi rin po tayo gambling company, hindi tayo investment, hindi tayo lottery, bagamat nandyan po yung mga yan. Hindi rin tayo cryptocurrency or forex company. We are not offering investment, hindi po tayo investment, kaya hindi po tayo scam. Hindi rin tayo developing games, wala po, hindi po ganyan. So ano si Crowd1? Ito po, makita nyo dito. Ang kanya pong mga products and services, online products and services, ay mula po sa mga third-party partners. Mga kumpanya po na nakipag-partner sa kanya. Si Crowd1 mismo ay wala pong sariling products and services, kundi ito po ay nanggagaling sa mga kumpanyang nakikipag-partner sa kanya. So far po, ito po yung mga titindihan po. Una, kamukha ni Life Trends. Mga hotel po at mga resort po yan. Na kapag kumita si Crowd1 dyan, kumikita tayo. At kapag ikaw ay member, nag-avail ka ng accommodation dyan sa mga hotel at resort na yan, meron kang malaking discount. Siyempre, kikita siya, kikita si Crowd1, pati ikaw may kita. Ganon din si Grit Hub, World Class Education. Ganon din siya Philgo, at ito si Bigster na ngayon po ay masyado excited ang mga member ng Crowd1 dahil ito po ay social mobile gaming. $1 billion business po ito a day. Gaano po, karaming pinapasok na pera dyan na pwedeng kitain po ni Crowd1. At siyempre, pag member ka, kasama tayo dyan. So, ganyan po. So, ibig sabihin, si Crowd1 po ay isang marketing company. Minamarket po niya ang products and services ng mga iba't ibang kumpanya sa iba't ibang mga bansa.
Kamukha po nito, meron na rin po tayong regional, South Africa at saka sa Nigeria. Ako naniniwala magkakaroon sa Asia, Australia at sa iba't ibang parte pa ng mundo. Kasi nga, 20 million. Di ba kaya nagtatayo ng kumpanya ang isang tao, ang isang korporasyon, gusto nila customer. Kapag nakipag-partner ka kay Crowd1, 20 million ng members, the sure customer ka. Kaya doon po sa ating personal webinar, pinapakita na doon, nakaamba na si Adidas at kung sino-sino pang mga kilalang brand na mga product na pwede makipag-partner kay Crowd1. Okay? At ito po ay 100% mobile business. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin kahit nasaan ka, pwede ka dito. At anumang oras. At sino ka man. No? Sino ka man, pwede ka dito sa business na to ng Crowd1. At ang mga tao nasa likod nito ay mga respetadong tao sa Europa. Hindi basta-basta mga tao. Ayan po yung nasabi kong founder, si Jonas Eric Werner at yung pong CEO, John Estelle Bolstein, mga respetadong tao po yan, walang question po sa kanila pong kredibilidad. At as of now, ang mga location po ng company, mga offices po, no? Johannesburg, South Africa, dito sa Pilipinas, Sweden, Spain, England, at may mga plano pa po sa Colombia, Brazil, Nigeria, Hong Kong, Kenya, at marami pa. Ngayon, kabayan, salamat sa iyong pakikinig, salamat sa mga bisita natin ngayon. Alam ko na ang tanong na nasa isip nyo at alam ko na gusto nyo sumali kaagad ngayon. Ano? Paano ba magsisimula kay Crowd1? Tulad na sinabi ko kanina, ang pagsisimula, bibili ka ng educational packages. Meron po tayong white, black, gold, titanium at titanium pro. Ang white po natin nagkakahalaga ng 99 euro. Dito po ay BP, binary points o business point. Divide mo yan sa 10, kaya 99 euro po yan. O 6,000 pesos. Ito po naman black ay 299 euros o 18,000 pesos. Ito pong most popular na gold, 799. Ito pong titanium ay 2,499 euros at yung pong titanium pro ay 3,999 euros. Ayan po ang pagsisimula. So himahin po natin. Siyempre, bago ka bumili ng packages, kailangan mo munang mag-registered. Kung sino man yung nag-invite sa iyo ngayon, kukunin mo yung tinatawag na referral link. No? Kukunin mo yung tinatawag na referral link. Ito po sa akin ito, sample lang po yan. So ang kukunin po ninyo doon sa nag-invite sa inyo. Kapag naibigay na po niya sa inyo yan, i-paste mo po yan sa yung cellphone, sa yung laptop, gadget, tablet, desktop, ito po. Then i-click mo yan, yung referral link na yan, ito po ang lalabas. Ito po yung tinatawag nating sign up form. So dito sa username, burahin mo ito, automatic sa sponsor mo yan. So gagawa ka ng para sa iyo dyan. Kung ikaw si Juan, gawin mong 1-2020, para ganon. So sponsor, wag na, automatic na po yan, sponsor mo yan. Then yung pangalan mo, apelyido mo, yung address mo, yung pong talagang address mo sa ID, postal code, city, Philippine, at saka po yung email mo, siguraduhin mong active po yan. Active yung email mo. Ano po? Kasi doon po nagpapadala ng mga verification. Then uulitin mo rito, then yung password. Kung kakalimutan yung password mo, kailangan yan kapag magbubukas ka, then ulitin mo uli rito. Then meron dalawang box na puti rito, click mo yan, then click register, ayan na po. Merong lalabas na you are successfully registered. At ang next step, mag-login na po kayo. Meron ka ng account dito sa Crowd1. Ayan. So yung username na ginamit mo kanina, i-type mo na dyan, yung password, click mo na yung login. Wow, meron ka ng account sa Crowd1. Kaya lang, hanggat wala ka pang nakukuhang educational packages o package, ito po lalabas pag bukas mo ng account mo. Pinamimili ka niya muna ng package para magsimula yung journey mo dito sa Crowd1. Pumimili ka, white, black ba yan, napaliwan natin kanina. Halimbawa, white ang napili mo. So click mo lang yung select na yan. Kasi ano yan, 5 yan. White, black, gold, titanium, saka titanium pro. Kung napili mo white, ayan. Muli parang tinatanong kanya, 99 euro yan, paano mo babayaran? Sabi niya, yung method of payment nasa baba. Bitcoin ba pambabayad mo? May Ethereum ka naman yata? O gift? Ang gift hindi pwede kapag bagong member ka. Ito po ay nagagamit ng mga dati ng member. Okay? Meron din po tayong bank transfer. Bank transfer.
Ito ang account balance din po sa mga dati ng member yan magagamit. So yan. Halimbawa, ang napili mo ay Bitcoin. Ayan. Sample natin Bitcoin. I-click mo itong pay. Yan ang napili mong pambayad. I-click mo itong pay. Ito po ang lalabas, QR code. At ito po yung wallet address ni Crowd1. Ipe-paste, isi-shade mo po yan, then copy. At mamaya babalikan mo itong amount na to. Pupunta ka na ngayon sa natawag nating payment processor. Ang mga payment processor po tulad po ng blockchain. Napag-usapan po namin nila Brother Eddie dati ito, blockchain. Si blockchain po ang kauna-unahang payment processor. Po. Siya po ang pinakamatanda sa lahat ng payment processor. Ngayon, sa Pilipinas po, masyadong sumikat si Coin.ph. Kung meron kanyan, pwedeng gamitin yan. Then marami nang nakakagusto kay Abra, kay Coinbase, kay Wirex, kay Pidax, at marami pa. So yung wallet address ng company, i-paste mo saan man sa payment processor mo na yan. Then, wait ka lang ng 3 confirmation sa yung Bitcoin transaction. Okay na ang account mo, makita mo, pabubuksan mo na yan. So, explore mo na ang yung back office at kabisaduhin mo ang lahat ng nandun. Okay, mag-example pa tayo ng isa. Halimbawa, ang napili mo naman yung gift code. Yung gift code, kasi wala kang Bitcoin, hindi pa alam pagbabayad, o hindi mo kabisado, baka magkamali ka pa. So, bibili ka ng gift code sa yung sponsor o kanino mang member na worth 99 euros or 6,000 pesos. Ayan. Pagkapasa sa iyo nung gift code na yon, open mo ang account mo, i-click mo itong proceed. Ayan. Pag-click mo ng proceed, ito ang lalabas. Ayan. Meron po rito, enter mo rito yung code na binigay sa iyo ng sponsor mo o ng sino mang member. Ayan, kamukha nito. Then, hintayin mong mag-green itong submit gift code. Pag nag-green yan, i-click mo yan, wow, congratulations, bayad ka na, start na ng journey mo sa Crowd1. Pero bago natin puntahan yung mga kitaan, himayin pa natin, paano ba nangyari? Nag-member ka, bumili ka ng package, di ba? Namili ka dyan, napili mo white, at pagkabayad mo, kabayan, congratulations, ito, meron ka agad access sa Grip Hub. Pwede ka na mag-aral dyan, online education, properties and real estate. Access mo yan, benefits mo yan. Kasama yan sa regalo sa iyo ng Crowd1. Then meron kang libreng Crowd1 rewards. Kung depende sa package na kinuha mo. Okay? Wow! Kaya yun na po. Congrats! So start na po ng kitaan. Yes, start na ng kitaan. Kaya lang, meron muna akong tip bago tayo mag-start sa kitaan. Maging pamilyar sa detalye ng website mo. Buksan-buksan mo yan, aralin mo, pasalan mo yan, no? Pasalan mo yan, aralin mo yan. No? Opo, nakakatulong ang webinar, pero mas makakatulong kung ikaw mismo ay mag-self-study. No? Pangalawa, alamin ang yung referral link at magsimula ng mag-refer. Meron kang 14 na araw sa fear of loss. Ayan. Alamin at maging pamilyar sa company, profile, produkto, programa at lahat ng kitaan ng kumpanya. Ayan. Meron pong nagsusulat sa screen natin, pwede po niyong burahin yan. Pero okay lang po kung hindi mabura. Makikita naman yung ating pong presentation. Okay. So narito po ang ating complan. Fear of loss, streamline bonus, long-term residual bonus, educational packages bonus, matching bonus, customer referral bonus, active user pool. Yan. Bago natin puntahan yung kabayan, meron akong sasabing napaka-importante sa iyo ngayon. Dito sa Crowd1, potential, posibleng-posible na kumita ka. For example, posibleng-posible po na kumita ka ng 36 euro kada araw dito po sa Crowd1. At kapag nag-araw-araw yan, 1,080 euros po sa isang buwan. At kapag kinumbert natin sa peso, 64,800 pesos. Pwedeng-pwede na pong pang-edukasyon, pwedeng-pwede na pong pagkain, pwedeng-pwede na pong pambili. Yes! Po, 36 euro po. Sa ngayon po, narinig nyo testimony ng ating mga upline, meron po kumikita sa kanila ng 1,000 euro a day, 500 euro a day. Opo, dito lang tayo sa pinakamababa, 36. O kaya kahit na nga lang doon sa 18 euro
o kaya sa 27 euro a day. Paano pa pag nag-72, nag-108, no? Lumaki ng lumaki araw-araw. Kasi habang tinatrabaho mo po ito, dito po sa Crowd1 kasi para tayong nagtatatag, para tayong nagbi-build. I-build natin yung ating grupo, i-build natin yung ating network, at darating po tayo diyan. Yung pangailangan mo, yung pangarap mo, posibleng-posible po dito. Tingnan natin, bakit ko nasabing ganito? Tingnan po ninyo, sa una pa lang, ito pong Fear of Loss bonus. Ano ba yan? Sa pagkabayad mo, pagka-sign up mo, inahamon ka ng kumpanya ng Crowd1. 14 days, no, counting on date of sign up. Kaya po kalimbawa magsa-sign up kayo, hindi muna kayo magbabayad. Ang advice ko po, wag muna kayo mag-sign up. Kasi magsisimula na ang bilangan eh. Nag-registered ka, hindi ka naman nagbayad. Sayang, natapos yung 14 days. Kaya kailangan po, pag registered mo, ready mo na yung pambayad mo. Kasi po magsisimula na yan. Ang hamon ng kumpanya, kaya mo bang mag-invite ng 4 katao sa loob ng 14 na araw? Ang advice ko po, patulan ang advice ng kumpanya. Kasi madali po yan. 4. Halimbawa, naka-4 kang white. Aba, meron kang 125 euros na one-time payment na bonus. Magkano kapital mo? 99 lang eh. Kumita ka pa ng 26 euros. Naka-4 ka, 2 white, 2 black. Ang susundin po ng kumpanya yung pinakababa, kaya 125. Huwag kang magtataka doon. Pag puro black, wow, 375 euro. Panalong-panalo ka. Kung pag puro gold, 1,000 euro. Pag puro platinum, 3,000 euro. First 14 days. At marami po ang nakagawa niyan. Lahat po na nakagawa dyan sa atin sa room. Ano po? Pakitype po ng number 3 para makita po ng ating mga bisita na meron pong nakakagawa ng Fear of Loss bonus. Ako po nagawa ko yan. No? Marami po dyan nakagawa. Yung last day nila ay 13 araw, 14 na araw, ayun po. Wow, panalo, Fear of Loss. Ang sabi rito, takot sa scam. Ibig sabihin, bumalik na kapital mo eh. Kaya kung takot ka lang sa scam, trabahuin mo yan. At ang advice ko, huwag kang lalayo. Ang unang ilagay mo, unang dalawa mo, kamag-anak, asawa, anak. Ayan. Kasi kapag ibang tao ang napalagay doon pagkatapos mo at tinrabaho mo yan, aba, tuwang-tuwa po yung unang dalawa mo kasi kikita rin sila sa trabaho mo. Kaya mas maganda, pagsali mo, kamag-anak mo o pamilya mo ang ilagay mo sa unang dalawa mo kung hindi kaya yung 4. Pero kung kaya 4, okay, huwag ka nang lalayo. Kayang-kaya ang Fear of Loss bonus. Okay? Unang kitaan po yan. At yan po ay challenge lang ng company. At ang maganda dyan, pag nagawa mo yan, bonus yan, pero meron kang kitaan sa streamline bonus. Sa streamline bonus, makikinabang ang streamline bonus sa Fear of Loss. Kasi po ganito yan. Pagsali mo, wala ka pang invite kahit isa, sa dami ng sumasali, pagkatapos mong sumali, merong sumali na 250 sa buong mundo, pagkatapos mo, hindi mo kilala, sa next Wednesday, meron ka na pong 2 euros and 50 cents na worth of Crowd1 rewards. Wow, ayan. Ngayon, dahil inamon ka ng kumpanya sa challenge, ginawa mo, naka-invite ka ng isa, at ang sumali pagkatapos mo 10,000 katao, sa next Wednesday, 5 euros ka na ng Crowd1 rewards. Naging 2, naabot mo yung 3, 4, naging 5, at ang umabot na ng 75,000 ng sumali pagkatapos mo, 15 euros ka na worth of Crowd1 rewards every Wednesday. At yan po ay hanggang level 20. Po, darating ang panahon, 1,000 euro ka na worth of C1 rewards every Wednesday. Grabe. Pangalawang kitaan pa lang po natin. Okay? Pangatlo, paano ang long-term residual income? Ito po yan. Ito po yung 100% kunwari na kinita ng kumpanya. Yung pong 20%, yun po yung kinukuha niya. Yung 40% o 80%, pinamimigay niya. Ito pong 40% para sa long-term residual income. Ito po yung monthly payouts natin. Nakararating lang nung 15. Wow, thank you, Crowd1. Meron naman pong dumating, ano? So, 40% po yan. Hati-hati ang lahat po ng mga leaders. Depende po sa level na inaabot mo na. Kaya encouragement natin, pilitin po ninyong tumaas ang inyong rank. Ayan.
mula team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, ambassador. Let's say, nasa 14 ka na, president. Ang sabi po niya, mula doon sa 1, team leader 1, hanggang doon sa 14, kasama ka sa kitaan. Kasi po, tingnan po ninyo mga kabayan, kapag team leader 1 ka, marami kayo dyan, mga milyon kayo na team leader. Yung pong nilaan dyan na nakita, hati-hati kayo, kaya huwag kayong magtaka, kapiranggot lang yung kita natin dyan. Kung team leader 2 ka, team leader 3, sense lang yan. Coordinator ka, yan. Ako po sa manager, medyo okay na. Pero mas maganda kung direktor, para ka ng pensyonado. Tingnan po ninyo, noong September, ito po yung aking in-screenshot. Noong September, yung team leader tumanggap po ng 0.18 euro. Team leader 1 star, and 2 star, 0.47, 0.97, 3 star. Yung coordinator, hindi na kusing, euros na. 1.8 yung 1 star, 3 euros na mahigit yung 2 star, 6 euros na mahigit yung 3 star. Yung manager, 1 star, yan, 12.56. So dito, euros na, dito 10 euros na. 12.56. September po ito Yung 2 star, 23 euros. Yung manager, 92. Okay na po, no? Kaya lang yung director, tingnan niyo 602, yung 1 star, 1,126 euros, yung 2 star, yung 3 star, 2,427. Wow, grabe. Para ka ng pensyonado. Dito pa lang po yan sa long term. Iba pa yung marami nating kitaan pa. No, wag na nating pag-usapan pa yung president. Ngayon pong November, hindi na po ganyan. Sabi ni Brother Eddie, 620 na po ang direktor nung 15. At yan po'y dumarating po yan tuwing 15 ng kada buwan. At maganda po rito, sa December 15, magsasabay si quarterly at saka si monthly. Grabe po. So, pang-apat na kitaan. Paano ang educational packages sales bonus natin? Ito po yung bangga-bangga. Kapag meron kang isa sa left, meron kang isa sa right, bangga. Aba meron kang 18 euros o 180 BP. Yan, bangga-bangga. Yan po yung traditional na alam natin sa iba't ibang company at dyan lang sila nakapokus. Pero sa crowd 1 po, 1:1 ratio lang yan. At kapag merong 1:1 ratio, merong 1:2. Ibig sabihin, meron kang isa sa left, meron dumating na dalawa, babangga rin po doon at ikaw ay kikita ng 270 BP o 27 euros. At kung may 1:2 ratio, grabe si crowd 1, merong 1:3. Meron kang isa sa left, tatlo ang pumasok sa right mo, bangga lahat yan. So meron kang 360 euros, 36 BP, 36 euros. Grabe po, Kaya napaka-generous ni crowd 1. Panlima, iba po ang matching bonus. Kung sa streamline ay level 1 to 20, dito po ay level 1 to 5. At tandaan po ninyo, iba ang peer loss kinakitaan, iba ang streamline bonus, iba ang long-term residual income bonus, iba ang matching bonus, iba ang packages bonus. Iba po yan. Dito lang, pag nandun ka na ang package mo white, 4 ang na-invite mo, 10% na po ang yung bonus sa first level. Kapag 8 na ang na-invite mo at black na yung package mo, 20% na. Kapag 12 na na-invite mo, 30% ang third level na. Kapag 16 na, fourth level ka na at ikaw ay gold, wow, 40%. At kapag 20 na ang na-invite mo, at ikaw ay platinum, 50%. Kaya tingnan po ninyo, kung napansin nyo sa ating mga group chat, sa ating mga GC, yung po mga bago nagtataka, bakit lahat nagde-desire na makuha ang pinakamataas na package, Platinum Pro? Yan po yan. So kapag Platinum Pro ka na, maghihintay ka na lang, mangyayari na po sa iyan. Okay. So hindi lang po yung mga kitaan na yon, napakaraming pang incentives ng company. Kamukha po nung pagiging director, hanggang August 1 this year, lahat po na naging director ay kasama po sila dito sa trip na to na libre lahat na bibigay ng company bilang rewards po nila. At hindi po natatapos dyan, maraming pang incentive na gustong iparanas sa atin ni crowd 1. Kaya kabayan, balikan ko yung sinabi ko sa yung potential earning average. Posible ba o posible? Yung sinasabi kong potential earning. Yes, posibleng-posible. Darating ang panahon, mag-36 euros ka. Wow, 64,000 a month.
paano kung nag-72? Paano kung nag-1,000 euros a day? Paano kung nag-500 euros a day? Wow, sobra-sobra sa pangailangan, no, para maabot ang pangarap mo at talagang pwedeng mangyari dito sa Crowd 1. Lalo na ang kanyang slogan, impossible is nothing. So ito ang ating tinatalakay, huwag mag-iipon ng pera, gumawa ng maraming pera para maabot ang pangarap. Nakatapos tayo ng isa, yung mindset, yung let your money work for you, at itinuro ko yung right vehicle na pinaka-rekomendado natin ngayon, ang Crowd 1. Meron pa po tayong pang-apat, no? Nakita mo na yung right vehicle, sumakay ka na, aba, dito ka magpakasipag. Yung ginawa mong pagpakasipag sa mga traditional na trabaho mo, gawin mo rito at madali mong maabot ang pangarap mo. At panlima, never, never, ever give up. Paliwanag ko muna itong ating topic, ano? Bakit sinabi kong mag-iipon ng pera? Kapag po may pera kayo at nilalagay nyo sa bangko, alam po ba ninyo, ang bangko ang tinutulungan nyo. Yung palang pera natin, ginagamit nila sa business. Pag mag-withdraw ka pa, hirapan pa. Kaya huwag kang mag-iipon ng pera. Gumawa ka ng maraming pera. No? Let your money work for you. Huwag mong lalagay din sa bahay, baka manakaw yan o kaya mawala. No? Patrabahuin mo para sa iyo ang iyong pera para maabot mo ang iyong pangarap. So maraming salamat. Kung meron pa po kayong gustong malaman, pakibisita po ang ating YouTube channel, Doc Dan Videos. Ano po, nandyan po sa ating pong YouTube channel yung ating maraming mga videos mula po nang nagsimula ang Team Europe. Ano po? So maraming salamat po. Inuulit ko ang aking paalala. Ang iyong buhay bukas ay resulta ng iyong pagpili na ginawa ngayon. Ang buhay ay pagpili. So maraming salamat po. Back to our beautiful host, Ma'am Luzmin. Thank you very much, Ma'am. Ayan. Ma'am Luzmin? Sino ba yung ating ano? Sino yung ating host? Paki-unmute si ano? Si Ma'am Luzmin. Hindi ako Ayun. host. Napindot. Okay. Ayun, ano ko ulit. Alright, grabe yun. Doc Dan, grabe. Punong-puno ng word of wisdom. Talaga ka tayo ngayong gabi. Grabe yan. Ay, grabe. Nandito pa ba ang ating mga guests? Mga guests natin, nandito pa ba? Gising na gising pa ba? Check nga natin. Check nga natin kung nandito ba. Ayun, nandyan pa sila. Grabe yun. Alright, so para mas lalo kayong ma-inspired, no? Pa? Nanonood po sa isang phone, Miss Min. Alright.